Yung Duterte Youth, ganito rin po ginawa nila. Pinapadiskwalipika din po nila at meron daw pong papalit na mga party list na pupuno po dito. Sino po yung mga party list na napupusuan kaya ni Chairman George? Wala na lang sana naging botohan dyan kung ikaw rin naman pala ang mamimili ng uupo. Naglabas po ng desisyon ng Supreme Court na kapag ang kandidato ay na-disqualify, hindi na po yung sumunod na nakakuha ng maraming boto ang siyang papalit. Kaya yung mga kandidato na nagbayad ng COMELEC para ma-disqualify yung mga kalaban nila, magpa-refund na kayo! Pursigido pa rin po si Chairman George. Kahit na Supreme Court decision na po ang naglabas ng desisyon na ito, pinagpipilitan pa rin po niyang mapagbigyan si Benny Abante. Totoo ba to, Chairman George? Na humihiling ka sa Supreme Court na bigyan ng konsiderasyon ng second placer po sa nangyaring botohan dyan sa 6th District ang maupo bilang congressman? Huwag masyado nagpapahalata. Bakit mo pinagpipilitan? Anong merong ugnayan kayong dalawa ni Benny Abante at ikaw, Chairman George? Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Halatang halata na po na nagkakagaguhan na po dyan sa COMELEC, Chairman George. Halatang halata rin po kung ano yung mga ginagawa nyong kalokohan dyan. Kahit alam nating palpak na yung plano mo, pinagpipilitan mo pa rin. Kung maaalala nyo mga idol, yung mataas na boto po nito po ni Joey Uy, X lang po sa COMELEC dahil si Abante po ang gusto po nilang maipaupo. Pinadiskwalipika po nila ito po si Joey Uy dahil di daw po siya natural born Filipino citizen. Ang dami pong mga naging politiko na ganyan po yung sitwasyon, pero ito pong katangi-tangi si Joey Uy ang kanilang pinagdiskitahan. Ito pa, mantakin nyo, ilang beses na po ito nagserbisyo bilang opisyal po ng gobyerno, pero bakit ngayon nyo lang po ito diniin? Halatado mga idol. Para malinawan kayo, ito po yung mga ebidensya na ipapakita po natin. Nung nakaraan kasi mga idol, dineklara pong panalo ng COMELEC si Benny Abante dahil nga po dito sa disqualification ni Joey Uy dyan po sa COMELEC. Anak na tinapay naman, oo. Yung Tulfo Brothers dapat pinadisqualify nyo rin dahil yung issue na ito ay parang tugma rin po dun sa Tulfo eh. Diba mga idol? Tama o mali? Pero eto mga lodi, mukhang nagkakatotoo po yung sinabi po ni Attorney Respicio. Yung 300 daw po mga lodi, million, na kapag meron ka daw pong ganon, posible kang manalo. At yung pagkakadiskwalipika, dun po sa katunggali ni Martin Romualdez sa kanilang lugar bilang congressman, eto po yung pakiramdam ko dun. O diba? O, pinidideklara pong panalo si Benny Abante. Kung mapapansin nyo, halatang halata po na mga DDS defenders lang po ang pinag-iinitan nito pong COMELEC o nila Chairman George. Yung Duterte Youth, ganito rin po ginawa nila. Pinapadiskwalipika din po nila at meron daw pong papalit na mga party list na pupuno po dito. Sino po yung mga party list na napupusuan kaya ni Chairman George? Kung sakali man pong hindi po makaupo ito pong Duterte Youth Party List, eto nga po kasama sa listahan si Joey Uy mga idol. At si Darwin B. Sia, pre-claim na po na nanalo dahil nga po lifted po yung kanyang pagpapadisqualify sa kanya. So eto mga lodi, nagdiriwang po si Abante. Masaya po sa naging desisyon ng COMELEC. Take note desisyon po ng COMELEC. Hindi po desisyon ng taong bayan na bumoto po sa lugar po nila dyan po sa 6th District. Sabi pa dito, I was very happy about that. Para bang nabunutan ako ng tinik. I was actually vindicated. I still believe that the 6th District of Manila still want me to be their congressman. What? Oh, tanungin po natin yung mga taga 6th District dyan ng Manila. Oh, gusto nyo po bang maupo ulit si Abante? Talunan na nga eh. Gusto pa makaupo? Grabe naman yung eleksyon dyan, no? Yung tipong kapag ayaw ka ng COMELEC ni Chairman George, alis ka dyan. Ito yung gusto kong maupo. Wala na lang sana naging botohan dyan kung ganyan din po pala, Chairman George. Kung ikaw rin naman pala ang mamimili ng uupo. Dahil pinili po ng taong bayan si Joey Uy, pero ito nga po mga lodi, mukha pong nagkaroon ng bigayan. Mukha lang naman.
Kasi doon po sa sinabi po ni Attorney Respicio, mga idol, meron daw pong anomalya na nangyayari po dito sa loob ng COMELEC. At sinampahan na nga po ito ng kaso si Chairman George. Abangan po natin yun. Pero eto muna unahin natin. Mukha kasing mauunsyame yung ginawa po nilang kung sakali pong merong pagmamaniobra. Dahil naglabas po ng desisyon ang Supreme Court na hindi po makakaabante si Abante sa 20th Congress. Ayon po dito mga Lodi, hindi daw po pwedeng maupo ang pumapangalawa dun po sa nanalo bilang congressman ng 6th District. Para maunawaan nyo mabuti, meron pong nilabas na pahayag, ito po si Attorney Respicio. Pakinggan nyo mabuti ha. Wala ka, COMELEC! Di ka na makakapag-disqualify kapag nabayaran ka! Naglabas po ng desisyon ng Supreme Court na kapag ang kandidato ay na-disqualify, hindi na po yung sumunod na nakakuha ng maraming boto ang siyang papalit. Kaya yung mga kandidato na nagbayad ng COMELEC para ma-disqualify yung mga kalaban nila, magpa-refund na kayo! Hindi po pwedeng umupo si Abante. Dahil diniklara na po siyang talo o talunan po siya. Pero take note mga idol, pursigido pa rin po si Chairman George. Kahit na Supreme Court decision na po ang naglabas ng desisyon na ito, pinagpipilitan pa rin po niyang mapagbigyan si Benny Abante. O eto mga idol ha, totoo ba to Chairman George? Na humihiling ka sa Supreme Court na bigyan ng konsiderasyon ng second placer po sa nangyaring botohan dyan sa 6th District ang maupo bilang congressman? Totoo ba to? Balita sa ABS-CBN News, Chairman George? Anak ng tinapay naman, oo. Huwag masyado nagpapahalata. Dahil kung sakali mang wala ka talagang kinalaman dito sa nangyayari pagdi-disqualify kay Joey Uy, bakit ka nagpupursige o pinagpipilitan mo na maiupo ang pumapangalawang nanalo? Actually mga idol, hindi po pwede dahil diniklara mong talo ito si Benny Abante at hindi po siya ginugusto ng 6th District ng Manila. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya nga po, malinaw po dun sa nakasaad na ginawa po ng Supreme Court decision, hindi po pwede umupo ang pumapangalawa dahil deklarado po siyang talunan. Bakit mo pinagpipilitan? Anong merong ugnayan kayong dalawa ni Benny Abante at ikaw Chairman George? Totoo ba yung merong lumapit sa'yo na tumatakbong kongresista din na tinanong mo kung ilang botante meron sa kanyang lugar at sinagot ka ng mga 300,000? Tapos ang sinagot mo pabalik, kailangan mo ng 300 million para manalo. Totoo ba yun, Chairman George? Palita ko, kinasuhan ka na naman dyan ah. Yari, ang dami mo ng kasong kakaharapin at posible ka pang madisbar daw dahil sa ginagawa mo. So eto tanong ko lang din. Kaya ba pinaupo nyo ang anak ni Benny Abante bilang maging spokesperson, Martin Romualdez? Eto ba yung kapalit dahil natalo po si Benny Abante? Alam ko na kung anong requirements para maging spokesperson dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., no? Kailangan kagaya po siya ng ugali ni Madam Claire. Gantong-ganto rin po yung anak ni Benny Abante. Tingnan nyo po ha. Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Ayuda. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang ayuda, nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Kuhang-kuha po niya si Madam Claire, no? Sabi nga po dito ni Representative Rowena Guanzon, idol po kita, House Speaker FMR. Dahil sa'yo may AX, akap, tupad, patubig, hashtag Romualdez 2028 for President. Sinabi rin po niya dito sa kanyang talumpati na wala daw pong plano si Martin Romualdez na tumakbo sa 2028 mga idol. Talaga lang? Hindi ba halata? Ano ba't nagpabigay pa siya ng mga ayuda? Yan din yung ginawa nila dito sa amin sa Davao City Pinamudmuran nila ng ayuda pero ngayon bakit wala ng ayuda? Dahil hindi nanalo ang kanilang mga kandidato. Ang pera mga idol, kapag binibigayan sa mga mahihirap, ibig sabihin may malaking kapalit yan. At yun po yung plano nito ni Martin Romualdez para mahalin po siya ng taong bayan.
Mabalik po tayo dito mga idol, no? Sa naging desisyon po ng Supreme Court. Chairman George, kami po ay nagtatanong na mga ordinaryong tao lamang, ano po ba talaga ang koneksyon ninyo ni Benny Abante at bakit nyo po pinagpipilitan na siya po ang maupo bilang congressman ng 6th District ng Manila, na siya po ay diniklarang talo na. Yan lang po. Sana naman po masagot ninyo. Stay safe mga idol. God bless you all. Duterte pa rin.